ngayon, this is the January that we don't have to worry. Amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. Ito po ang first Wednesday ng year na to, Lord God. Kaya ngayon, binibigyan... Maraming salamat po, Lord God, sa inyong pagkakaloob, Lord God. Ito po ay aming awit sa inyo, Lord God. Kami ay aawit, kami ay kakanta, Lord God. Kami ay magpupuri sa inyo. Kaya, Lord God, ito po ang aming panalangin sa lahat. Ito po ang aming panalangin. In Jesus Christ we say, Amen! Amen. Sige po, before we start singing, batiin nga po natin yung mga katabi natin ng Happy New Year. Ayan, sabihin natin, 2025 na, kaya kung ano man ang nangyari noong 2024, kalimutan na natin. Amen? Dahil may magandang gagawin ang Panginoon sa taong ito. Hey! Let's clap our hands for the Lord! There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Again, let's sing There's a Joy. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Let's shout the name of Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Atin pong ideklara na merong bagong bagay at magagandang bagay ang gagawin ng Lord sa ating taon na ito. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Sing! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. Let's declare that this is the day that the Lord has made. We will rejoice
For this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yes, Lord! Ang 2025 ay taon na ginawa mo upang pagpalain ang bawat isa sa amin. Kaya we will rejoice and rejoice and rejoice! Yes, God! Hallelujah! Yes, God! Hallelujah! Napakasarap po umawit sa Panginoon. Amen. Knowing na may magandang bagay at bagong mga bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Ano po ulit yung promise word ng Panginoon sa atin ngayong 2025? Super abundant grace. Amen. Napakatindi ng pangako na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon right now. And of course, kung may magandang plano ang Panginoon sa atin, it is better for us to start this year right. Amen. And para po simulan yung taon natin ng tama, ang sabi ng Panginoon is that we need to surrender our lives to Him. Because once we surrender our lives, dun siya freely makakakilos. Dun niya freely may ibibuhos ang mga pagpapala niya. Dun niya freely maipapakita lahat ng magagandang plano niya para sa atin. Okay, right now, before we continue singing to the Lord, let's talk to God with our hands lifted high. Na Lord, I want to start this year right by surrendering my life to you. Lahat ng meron ako, Panginoon, gusto ko pong ialay sa'yo because we trust and we know and we believe that your plans are better than our plans, God. That your ways are higher than our ways, Panginoon. Kaya, Lord God, whatever your plan is in our lives, let it happen, Panginoon. Not our will, but your will be done in our lives, in this church, in our family, in our community, in this country, Panginoon, because we know kapag ikaw ang kumilos, walang imposible sa iyo, Panginoon. Jesus God. Create in me a heart that is clean, a heart that is clean, 'cause I want to be who you want me to be. Oh, the depths of my soul is yours, Lord, to mold. Yours, Lord, to mold. 'Cause I want to be who you want me to be. Holy Spirit, fill me. Say to God, overwhelm me. Holy Spirit, fills me. For your glory, here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands.
say, Holy Spirit God, say, no matter when, no matter when. Say, Lord, I will go. Lord, I will go where you want me to go. Again, let's sing no matter where. No matter where, no matter when, no matter when, Lord, I will go where you want me to go. Say, Holy Spirit, Holy Spirit, fill me. Overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Let all the voices sing. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here's my life, God. Let it be
your hands I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am surrendered into your hands. I surrender. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am surrendering to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am surrendering to your hands. I surrender. I give it all. I give it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. Jesus, I'm living for you. Jesus, I'm living for you, Oh, yes, God. Oh, yes, thank you, Lord Jesus. Hallelujah, thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamalasakit. Salamat, Panginoon, sa iyong pagdating sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang nagbigay ng panibagong kulay sa aming buhay. Nagbigay din ng panibagong pagtanaw sa amin. Inalis mo, Panginoon, ang mga bagay na negatibo sa aming isipan because ngayon po nilalagay mo po yung pangako, Panginoon. Kaya po sa gabing ito, Lord, salamat po sa iyong pag-iingat, sa pagpapala, sa biyaya, sa pagtugon sa aming dalangin, sa mga may karamdaman yung pinagaling. Salamat, Panginoon, sa mga pangailangan na hindi ka nagkulang, Panginoon, i-provide yung aming pangailangan. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo kami naman po magpasalamat sa iyo, magpuri. Ibalik sa iyo ang aming pagsamba, Panginoon. Ibigay ang pinakamataas na papuri, pagkilala, Panginoon, na kayo ang aming Diyos. Na tunay, Panginoon, Diyos namin, na mapagmahal, Diyos namin, na talagang totoo sa kanyang pangako. Kaya, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming papuri, pagkasalamat, pagsamba. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, Lord Jesus. Amen and amen. 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 So, ito po ang ating first midweek service sa 2025. Tingnan mo yung katabi mo kung nagbago ba o sa pa rin siya. Amen. So, praise God. Ayan. So, kamusta po tayo sa pagpasok ng bagong taon? May mga matinding blessing na ba kagad na dumating? Yan. May mga panibagong pintuan ba na nabuksan sa ating buhay? Amen. So, ano lang tayo, patuloy lang tayo magtiwala sa Diyos. Sabi nga, no? Sa pagpasok ng bagong taon, pinakamaganda ay i-acknowledge natin na ang taong ito ay taong pa rin para ng Panginoon, no? We cannot do anything without God, but with God, we can do all things. Yan. Amen. So,
Sino po dito ang kasama po namin naka-fasting? Sino po dito ang naka-fast eating pa rin? Fasting, kamusta po tayo? Third day. Actually, ang fasting, yung first day, ang pinaka-crucial, no? Sakit sa ulo, namamanhid ang mga kamay mo, tapos may kasama ka pa, magpapakita pa ng mga pagkain sa chat group, no? Oo, yung hinang-hina ka na sa pagkain, tutuksuin ka pa, yan, no? So, yung mga pagkain sa rep na natira pa ng New Year, no? Hindi mo makain dahil fasting. Pero kami po ay actually katatlong gabi ngayon, no? First, nung Monday, second day, nung Tuesday, dito po tayo. Kaya po open po anybody na gusto mag-join na dinagdagan po kasi natin dati, pwede sa bahay. Pero ngayon, muli po, binalik natin yung dating mga ginagawa natin na ang sarap din mag-sacrifice. May kasama sakripisyo every day and kasama mo nagpe-pray, mas focus. Kasi maraming beses na nagkaroon tayo ng fasting, nakapokus na sa pagkain eh. Hindi ako pwede kumain ito. Pero yung prayer time, yun yung no? So, kaya ito po bukas, anybody among you na gusto nyo mag-join, meron pa po tayong Thursday and Friday, no? Na pwede po tayo mag-join together and mag-pray po tayo magkakasama. Kasi, napakaganda pong umpisa natin ng bagong taon na ibigay sa Lord yung paghitiwala natin. And sama-sama tayo as a church, united tayo mag-pray kasi ang daming gusto na mangyari ng Lord sa taong ito kaya dapat prepared po tayo. Yan. So, kung yung katabi mo po nagpa-fasting, ilang araw na lang. Kaya mo pa yan. Kasi kung nalampasan mo yung first day, second day, medyo gumagana po yan. Ang pinakamabigat talaga yung first day. Yung parang gusto mong awayin yung asawa mo, awayin yung kapitbahay mo, ang parang nakakait na ulo. Pero habang tumatagal, kaya na po natin. No? Saka, ang sarap ng pakiramdam kasi gumaan din yung ating pakiramdam. Yan. So, ayan po, yung ating mga ilang event. So, habang tumatagal yung picture na yan, pumapayat na po yung mga tumatayo. Makita mo, di ba? Yung first day, ganun pa. Pero habang tumatagal, makita nyo, medyo nagiging fit na, no? So, salamat sa Lord kasi nandoon yung pagbibigay niya sa atin ng ganitong mga gawain. Yan. Actually, kasabay po natin mostly ng ating mga SOB niyan na itong week na ito. Kasi po, by next week, meron po kaming meeting. Sama niyo po sa prayer, ang pastor's meeting, kasi magkakaroon po kami ng planning na gagawin para sa buong santaong ito, sa mga churches and sa kabuuan ng SOB family. Yan. Kaya sa this coming Monday, sama niyo po sa prayer yung aming meeting. Bigyan kami ng wisdom and direction na kung saan ito po yung gagawin natin sa buong taong ito. No? Although na ibaba na po natin yung word, pero this coming 19, no? Huwag po kayong mawawala. Sabi mo sa atin, huwag kang mawawala. At lalo huwag kang magwawala, no? Kasi pag nagwala ka, definitely mawawala ka din, no? So, dapat huwag tayong mawawala because our senior pastor will be with us, no? Ibababa niya formally and face-to-face yung ating word and declaration at the same time. So, sa po magpa-explain ng ating word. Kasi sa kanya po natin kinukuha yung word na yan. So, yung impression ng Lord sa kanya. So, magandang siya po talaga mag-explain nito. So, although meron po kayong mga personal word, inyo po itong panghawakan at inyo po itong panatiling buhay sa inyo yung word ng Lord na yan. Sino po dito? Magparamdam nga kayo kung yung word nyo po ay feel na feel nyo? Amen. Amen. So, yun ang gusto ng Lord, maramdaman niya na tayo po, nafe-feel natin yung word na yan, kaya tuloy lang po natin. Yan. So, sige po, mamaya po magpe-pray po tayo para dun sa prayer item for today and at the same time declaration. But before that, meron po ba dito na talagang, wow, meron kagad na bungad pa lang gustong i-share na praise report from yung ginawa ng Lord sa kanyang life. Amen. Anybody? No? Meron po ba?
O talagang medyo hinang-hina kayo dahil di pa kayo kumakain? Okay? So by the way, sa mga first timer, no, magtanong lang po kayo kung may mga tanong po kayo about sa fasting, no? Kung ano yung pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Although nilagay po natin yung instruction, pero may mga ilang bagay doon na baka meron kayong gustong itanong. Tanong niyo po sa mentor niya, no? Para maka-join po kayo, no? So, anybody? Meron pong gusto i-share? Yan. Amen. Nagkakayaan po tayo. Oh, ayan, asan? Ayun pala. Nalayo yung tingin ko. Ito pala yun. Amen, amen. Bigyan po natin ng mic. Ayan. Magandang gabi po sa lahat at sa una-una po sa Lord at sa SLB family. Gusto ko lang po mag-thank you kay Lord kasi sobrang blessed po ako kasi marami po siyang ibinigay ngayong taon sa akin. Lalo na po yung washing machine. Ngayon po Lord, magaan na po sa akin maglaba sa bahay kahit po napapagod. Kasi alam ko po na, alam ni Lord na napapagod na po ako sa paglalabas sa labas. Kaya sa bahay, pinagagaan niya po yung ko. Kaya, thank you po Lord kasi alam ko hindi niyo po ako pinababayaan at pinagpapala niyo po ako. At thank you din po Lord kasi ngayong taon po, hindi mo po hinayaan na magkulang po ako. At maraming salamat po sa mentor ko, si Ma'am Shi, at kay Pastora, at sa lahat ng SOB. Maraming salamat po sa lahat. Bago mag-close ang taon, nakauwi siya ng province. Sa 2 linggo siya doon. So, wow. Amen. Meron pa? So, mag-share? Ayun. Yan. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa Panginoon dahil yung matagal na talaga na pinangarap ko talagang natupad. Pinangarap ko talaga yung matagal na talaga to, nasabi ko, pagdating ng birthday ko, ang gusto ko mangyari ay ma-invite ko yung mga katatayan doon sa lugar namin at ma-share ng Word of God, yan. Kaya, purihin ng Panginoon dahil nung naka-birthday ko nga, December 6, purihin ng Panginoon. Nangyari po yun, kaya to God be the glory po. At isa pa, salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-ingat niya sa akin, sa paglaot, na nariyan talaga, nararamdaman talaga yung kanyang pag-ingat. At yun nga, bago dumating po yung 2025, ay talagang sinubok po talaga kami ng Panginoon. Dumating po yung time na yun na hinuli po kami ng Banday Dagat. Kasi po, ganito po yun, naging komportable po kami na dahil kumu kami nananalangin, proteksyonan ng Panginoon, malaya kami na nakakalapit doon sa kanilang teritoryo. Ganun po ang naging basihan ko. Kaya sabi nga ng mga kasama ko, baka tayo mahuli dito. Wala ka bang tiwala sa panalangin natin sa Panginoon? Kapag tayo nanalangin, kailangan maniwala ka. Paniniwalaan mo kung ano yung inihingi mo. So, di ba, yung mga pamahalaan ay sinabi ng Panginoon na dapat natin igalang, dapat tayo magpakumbaba sa kanila. Kaya doon po talagang may pagkukulang po talaga kami na kaya po nangyari sa amin yun. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil sa bagay na yun talagang tinuwid talaga ng Panginoon yung aming pagkakamali. Kaya talagang mabuti talaga ang Diyos, hindi talaga niya hayaan na malulong tayo doon sa kung anong gusto natin mangyari sa buhay natin. Kaya ang kalooban pa rin talaga ng Panginoon ang nais niyang masunod. Kaya purihin ng Panginoon, to God be the glory po. Amen. Amen. So, wow. Ang gusto kong, doon, yung rema doon, yung nakita nila yung wisdom, no? Direction, no? Tama yun, no? Yes, nagpe-pray tayo, pero kailangan pa rin naman nating tingnan yung mga policies, mga batas. So, gusto ko yun. Gusto ko yung narinig ko na yun na
na-acknowledge nila na yes, nagpe-pray tayo, pero sa tama pa rin tayo dapat. Sa tama pa rin tayo. So, Brother Judy, salamat doon sa reflection na yun, sa wisdom na yun, na na-share mo. Tama naman yun. Hindi naman ngayon nagpe-pray ka, pero pwede mo nang gawin ng mali. So, kaya, sabi nga, all things work together for good. Merong mang nangyari, merong mang mga bagay na parang ang hirap, pero at the end of the day, nandoon yung wisdom ng Lord na binigay sa kanila. And I know and we believe, yung balik ng Lord na ibabalik sa kanila ay better than before. Amen. So, meron pa po ba? Ayan, sige, come on. And short testimony lang po. Gusto ko lang mag-thank you kay Lord na nakaraang nagkaroon tayo ng event. Di ba napanalunan po namin yung one Sako prize. Ang ginawa ko po, shinare ko po yun sa iba. Kaya, ang sarap po sa feeling kasi hindi namin na-expect hindi naman ako nag-expect ng balik nun eh. Tapos, sabi nga namin ay wala kami pambiling ham nung magulat kami, ang daming dumating na ham sa bahay. Kaya yun nga yung sinabi na pag nag-share ka ng blessing mo, hindi mo na-expect na kung ano yung darating sa'yo. Kaya salamat kay Lord kasi basta nakaka-speechless lang kasi lahat ng mga ginagawa niya. Kaya to God be the glory. Amen. Yun ang maganda sa puso natin yan, no? Nilagay ng Lord. Maghanap tayo ng ibe-bless din. Hindi lang tayo ang nabe-bless, kundi naghahanap tayo ng ibe-bless. Ayan. So, praise God. Pero pa po ba? Bago tayo sama-sama magbalik ng pasalamat sa Panginoon. Amen. So, praise God, no? Muli po tayo pinagpapasalamat sa Panginoon dahil bago natapos ang 2025, naging blessing po tayo sa lahat, no? Yung parapol po natin, mga nag-sponsors, everything. Kung titinan po natin, hindi po simple yung ating pinarapol, pero ang sarap lang doon, i-feel mo na marami natuwa, naging masaya, and hindi lang yun ang natuwa po ako this year, kasi lahat po tayo, hindi taon na hindi tayo madamot. No? Nag-share, may mga nag-iwan ng mga ibang parapol, pinarapol natin sa GMA, may nagbigay ng bigas, pero iniwan po natin dito para pag may kailangan ang mga leaders mag-lunch dito or meron din pong bigas dyan na naiwan. So, wow, sarap i-feel, no? Iba na yung puso natin, iba na yung pakiramdam natin na gusto nating na-bless tayo, gusto nating mag-bless ng iba. So, sige po, balik natin ang kapuran sa Panginoon. Suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin dagilan, pag-ibig mo inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di
laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Panginoon, Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Wala binibili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Diyos, noon pa. Isa pa, Panginoon, Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang binibili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Pinibig mo ako, Diyos, noon Para last time, come on. kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Yes, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig. Noon pa man, hanggang ngayon, naramdaman po namin, naranasan po namin, Panginoon. Salamat po sa mga praise report na isinare ng mga kapatiran, Lord, na magdadagdag po sa amin lalong ng inspirasyon, Panginoon, na totoo yung pangako mo, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pagbabayaan. At kayo po ang Diyos ng pagpapala, at Diyos na nagmamahal sa amin noon pa man hanggang ngayon. Sa iyo po ang pasalamat, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, tayo po yung makakaupo at ating pong pakinggan po ang ilang mga updates and announcement. Yan po. Hallelujah! Amen! Napakasarap ng presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Parang ang sarap pong no? Dire-diretso lang tayo. Mag-awitan at bigyan ng papuri ang Diyos dahil siya po ay napakabuti sa buhay ng bawat isa. Amen? So, yun po. At dahil ang Diyos ay mabuti, atin pong batiin at awitan po mamaya ang ating mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang birthday this month. Ayan. Sana po ay malaki na. Maliit pa rin po siya. Ayan, so ngayon po, January 8 ngayon. So, January 9 po, bukas, tama ba? Birthday po ni Sarina Adraque. Yan, amen. Ganon din po sa 10, birthday din po ni Sister Noemi Martinez. Sa 12 po, yan ang ating magandang Pastora Annie Ramos. Woo! Parang patapos na po yung fasting noon. Ayan. Then, si Sister Cherry Agaw, 13 po. Princess Erica Usona. Sa 14 po, si Jacob Bagnas, Kidson, and Lydia de Guzman. 15,
Cristalina Besada, Teresita Velasco, and si Joven Hate. Yan. 16, Rosalino Erle. Wala. 21, si Abigail Bondad. 24, Christina Salengua. 25, Camille Abisada and Alan Poblete. 27, Janet Salugao. 28, Idel Marie Chan. And 29 po, Katrina Coro and Brother Robbie Ikong. And for wedding anniversaries po, November na ito. January po yan. Ayan. Ayan. So, nung 6 po, nag-wedding anniversary po si Brother Victor and Sister Mona Bagnas. Then, today po, yan, happy wedding anniversary po kay Pastor Mike and Pastora Nemia Turla ng SOV Manila. Yan. Sa 13 po, pagkatapos po ng birthday ni Pastora, ay anniversary naman po nila ni Pastor Angel. Hallelujah. Double celebration. Sa 19 po, ayan, happy anniversary din po kay Brother Glenn and Sister Kim Rigindin. Sa 29 po, yan. Sa 29 po, fasting po ulit tayo. Joke lang. Sa 29 po, anniversary po namin ni Brother Albert. Ganon din po si Brother Renan and si Sister Olive Adraque. Sige po, tatin po silang awitan at batiin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen. Yan. So, sa awitan pa lang, damang-dama na po yung super abundant grace ni God. Amen. So, happy birthday po sa magse-celebrate ng kanilang another year of life at ganoon din po sa mga mag-asawa po na patuloy na pinatatamis ni Lord ang mga pagsasama. Tamis ano? Parang sausawa ng kamote. Matamis. Yan. So, sa atin pong services, ayon, sa every Sunday po, 9 a.m. po tayo. And this week po, kagaya po na nasabi ni Pastor, until Friday, so meron tayong prayer night. Yan, kasama po sa ating pananalangin. Open po ito sa lahat. As part po ng ating prayer and fasting. So palagi po nating i-visit po yung ating page para sa daily prayer items. Nandun din po yung guide. Ano po yung mga dapat nating gawin sa fasting. And another announcement po sa mga estudyante po, yan na nagpa-process. May klase na po kayo. Meron na po kayong klase sa Sunday. Ganon din po ang exam ng VCLC. Ayan. Kaya meron pa po kayo. Ipag-fasting nyo na yan. Makapasa po tayo sa exam. And glory to God kasi may mag-e-exam na naman. Ibig sabihin po, may aakyat na naman po ng level. Amen. So, hallelujah. And sabi nga po, ang Diyos po ay mabuti at ang grace ni Lord ay sagana. Ang biyaya ng Diyos ay sagana sa bawat isa. Amen. Eh sabi nga po kahapon sa prayer item, yung grace ni Lord, yung tutulong sa atin para gawin natin yung mga bagay na hindi natin kaya. At sa gabing ito, alam ko, nandyan ang grace at biyaya ng Lord. Kaya kahit isipin natin, hindi ko kayang magbigay kay Lord, hindi po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala. Kasi alam ko po, bawat isa po sa atin, pinagpala ng Panginoon at patuloy pong pinagpapala. Amen. Kaya po ngayong gabing ito, sa ating puso na may pasasalamat, ibigay po natin sa ating Panginoon ang ating mga kaloob ng may pagpupuri at pagsamba. God bless po. Panginoon, tapat ka lagi. Kahit na di ako
di man ako karapat-dapat. Ang iyong abagan na napahayag na ako'y minahal, tinubos, kinilala at inaruga. Kasalanay burado, buhay ko'y nagbago sa iyo, Jesus. Ako ay mabalat na mahal mong lubos, iyong pinalaya sa pagkakagapos. Sa aking pagkukulang, di ka naubusan ng biyaya. Di mapapataya ang pangako ng Diyos, walang hanggan, di matatapos. Di ka nagkukulang, sobra sa kanang biyaya. Yes, amen. Yan. Yan po yung ating support song doon sa ating word for this year na our very own, no? Kinumpos po ni Kuya Jess Praise, Red Coffee Berry. At ito po ay bahagi ng possible album po ng FG ng ating Fargazer. Yan, amen. So, sige po, bago po tayo dumako sa ating baong mensahe mula sa Panginoon, actually, tatlo na po yung ating declaration. Sino po yung nafe-feel nyo yung bawat declaration? Yung prayer po natin everyday? Yan. So, sige po. Ngayon po ay atin po ideklara yung tatlong yon. So, bawat araw, masarap balikan po yung bawat lumipas na araw na dineklara po natin para lalo po natin maselyuhan yung bagay na yan. So, sige po, hingin po natin sa ayan. So, unahin po natin, tayo po lahat ay ito ngayon, unahin po natin yung first day. Yan. Yan po ay hinango po natin sa Revelation chapter 3 verse 8. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. So sige po, in count to 3, let's, yung prayer po na declaration, natin po sama-samang ideklara. 1, 2, 3. I decree and declare that 2025 is a year of supernatural grace. The favor of God will be upon me, endorsed me, that no man, and I will stand in awe of God. Amen. So, then, second day, yung ating po naging declaration, hango natin sa Zechariah chapter 4 verse 8, Who art thou, O great mountain? Before Zerubbabel thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shouting, crying, Grace, grace unto it. Ayan. So, sige, in count of 3, i-declare ulit natin ikadalawang araw. 1, 2, 3. I decree and declare that God's grace will make me overcome and empower me to shout, Grace, grace to every monstrous problem that comes my way in 2025. Amen. And today, this is our declaration prayer. Yan. Ito po ay from 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Shall we read it all together in count of 3? 1, 2, 3. And God is able to make all grace abound for you, that she always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen? So let's decree. 1, 2, 3. I decree and declare that by God's grace, I will be blessed abundantly, so that I can have all that I need at all times and abound in every good work. In Jesus' name. Amen! Woo! Amen! Ang sarap ng ating mga declaration. Yan. So actually, hindi lang po yung nakalagay dyan, kundi yan ay gusto ng Lord na ma-experience po natin. Amen?
So, ang kailangan lang po talaga natin ay, yun, hawakan po natin, paniwalaan po natin, tanggapin po natin, ito po ay word of Lord for us. Sabi nga, itong taong ito, marami po tayong pwedeng makitang vision or makitang mga bagay na pwedeng gawin ng Lord sa atin, no? Like for example, ito, you stand at the threshold of a new year, a new era. Tayo po ay nakatungtong ngayon sa panibagong year o new era. And Jesus stands, parang imagine mo, no? Ang Lord nandun sa bandang harapan natin na nakangiti. And nandun sa may malapit sa pintuan na kanyang binubuksan for us, inviting you to come closer. Imagine nyo, no? Nandiyan si Lord, no? Nakangiti sa iyo at iniintay kang lumapit doon sa kanyang binubuksan na blessing or door. And the Lord is removing hindrances and blockages that have kept us from experiencing the fullness of His Spirit. That's why I think talagang ito yung nilaan ng Lord na magkaroon tayo ng prayer and fasting, no, every January. Dati 21 days, no? Sino po dito na-experience yung 21 days? Gusto niyo pa bambalikan yan? O paano ba? O 7 days na lang. Yan. So, ngayon, 7 days na tayo. Dato, ilang taon po. Sino po din na-experience yun? 21 days. 2022 paurong, no? From 2022, 21, 20, 21 days. No? Kaya pagdating ng mga ikatlong linggo, 21. So, tama. Ang hirap po basta bumati, baka mamaya, iba na ang pagtingin. So, pero ngayon, 7 days, no? Wow. Nakaya natin ang 21 days. Di kaya po natin yung 7 days. Ayan. So, amen. Talaga noon, grabe yun. Makita mo lang, yung isa nasa ilalim ng hagdanan, kumakain ng saba. Oo. Minsan may sumusulpo, meron nakakasigit, kumakain ng noodles. Oo. Oo. Kumain ng saba, pero sampiling naman. So, parang hindi rin fasting, no? Pero ngayon, parang, ewan ko sa akin ngayon, PJ, parang mas magaan yung fasting ngayon kasi mukhang na-prepare yung puso natin, no? No? Hindi lang stomach natin, yung puso natin. No, kaya last year 7 days din tayo pero para mas magaan. Ewan ko sa inyo pero ako naramdaman ko para mas magaan ngayon kasi nga definitely na-prepare yung puso natin, nakapaghanda po tayo, no? Saka nakita natin ang sarap baunin ng mga last experiences natin ng 2024 sa 2025 na talagang experience natin yung goodness ng Lord, yung open doors, ang dami mga pinto ang binuksan. So, bakit ka manghihinayang at bakit ka manghihina na pasukan ng panibagong taong ito? Sabi nga doon, He longs for deep intimacy with each of us. No? Lalo po yun, no? Ang sarap pasukin ito kasi mas feel natin yung isa't isa. No? So, mas feel po natin yung pagiging pamilya natin ngayon, yung intimacy natin. And allow Him to shake awake anything stagnant. Actually, in 2023, 2024, ang daming shaking na nangyari sa atin sa church, no? Pati sa mga individual, ang daming mga shake, no? Pero yun nga, yun ay naging way ng Lord para gisingin yung mga, tanggalin yung mga stagnancy, no? Yung mga naging masyado ng complacent o naging stagnant sa atin, and muling ginising yung ating spirito sa mga bagay na dapat po natin focus ang dapat natin gawin. And be willing to let go of old wineskins to receive the new wine He is pouring out. So, kaya talagang may mga situation, maybe some of you, in-empty ng Lord yung heart, no? Talagang, wow, parang feeling nyo, Lord, ano ba to? Parang walang-wala ako ngayon, parang broken ako. Kasi nga, yun pala, may inihahanda ang Lord. In-empty niya yung heart mo, in-empty niya yung pride mo, in-empty niya yung lahat ng mga bagay na pwede humadlang kasi may ilalagay siyang mas the best for us. Ngayon, tonight, 2 Corinthians chapter 1, verse 20, sa magandang balita, Biblia, sabi ng 2 Korinto 1:20, ito po yun, no? Ayun. So, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen sa pamamagitan niya para sa kaluluwalhati ng Diyos. And sa English version, sabi po dyan, for all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our Amen to God for His glory. So, sabi nga, meron tayong kinakanta na, pag kinakanta natin, talagang isa sa mga
nagiging favorite natin yung yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Di ba? Yes, Lord, and then say, Amen. No? So tonight, yun pong ating pag-usapan. Say, yes, Lord, Amen, this new year. Amen. So ano po ba ibig sabihin ng Amen? Ang Amen po ay pagsang-ayon. No? Kaya tayo tayo po na may nag-lead ng prayer, tayo po ay nakiki-amen. Kaya minsan pag mayroong nag-lead ng prayer at napakahina, sabi ko, nak, lakasan mo. Kasi mag-i-amen kami, baka mamaya iba pala sinasabi mo, nag-amen kami. No? Kaya, ano ba, yung katabi mo nagpe-pray, tapos nag-amen ka, di mo narinig yung prayer niya, pero sinasabi pala niya, Lord, parusahan mo nga itong katabi mo, nag-amen ka naman, samang-ayon ka, di ba? So yung amen, pagsang-ayon. Kaya yung, ano may pray natin, nakikisa tayo na yun yung panalangin na yun, and nakikisa tayo na naniniwala tayo na yung prayer natin ay sasagutin ng Lord. So the word is double-edged. One side, God says yes. On the other side, you say what? Ulitin natin. One side, God says yes. On the other side, you say? Okay. God's yes releases His promise and your amen will activate it. May hawak kayong promise, di ba? Meron tayong 1 year word from the Lord and meron kayong personal promise. Si Lord, ang gagawin niya ay mag-yes. At ikaw, ang gagawin mo ay mag-amen. Kasi kaya binigyan niya sa iyo yan, kasi yes, anak, para sa yan. Pero ikaw, ang tungkulin mo ay mag-amen. Say amen. Amen. So God releases His promise and your amen will activate it. So ano ba yung amen na yan? So, para hindi natin pahirapan, gamitin natin yung word na amen. Una, agree with God. Mag-agree ka kay God. Ano yung word na natanggap mo? Mag-agree ka na para sa yan. Mag-agree ka kay God na itong taong ito ay meron akong marami siyang gagawin and mag-agree ka kay God, may part din naman tayo. Kailangan natin gawin. So get ready to receive download of God's supernatural perspective and wisdom. You will operate with increased authority as heaven's outlook becomes your default point of view. Ask and you will receive, all you need to partner with God's plans. Okay, so ang plano ng Lord, lalo pang bigyan tayo ng matinding authority, power, no? Sa bawat gagawin natin. So, and willing sa ipagkaloob yung gusto niyang ibigay sa atin, no? Yun nga lang, dapat makipag-partner tayo sa Kanya. Halimbawa, sa trabaho, para ikaw ay matanggap o ikaw ay magkaroon ng sweldo, dapat ka makipagtulungan doon sa may-ari ng company o sa mga bosses mo. No? So, ganoon din, kung gusto mo magkaroon ng magandang grade sa school, ay dapat makipartner ka sa school o kaya sa teacher mo. Dapat meron kayong agreement o meron kayong gagawin pareho, may part ka doon. So, bibigay sa iyo yung reviewer, mag-review ka, and then, sa exam, parang sa BCLC sa linggo, binigyan kayo ng reviewer, makipag-partner kayo, tinanggap niyo yung reviewer, ni-review niyo yun, sa Sunday, may sagot kayo. Kung tinanggap niyo yung responsibility. Okay, so, those who continue to seek God's despite their circumstances will openly rewarded. Sinasabi doon, yung mga taong hindi sumusuko sa anumang pagsubok, may reward ang Lord. Kaya kata nyo, lahat po na narito ngayon na sinubukan ng Lord noong 2024, na narito ngayon, may reward po kayo eh. Ano unang reward? Pinasok natin ng 2025 ng okay. No? Nandun yung reward ng Lord, no? Kasi, nakita niya tayong faithful, tayo po yung naging tapat. Yan, sabi doon, openly rewarded. Yung hindi sumusuko, naaabot ang pangako. Yung di sumusuko, yung humihinto, yun yung nabibigo. Ulitin ko ha. Yung hindi sumusuko, yun ang nakakatanggap ng pangako. Yung humihinto, yun yung nabibigo. Sabi nga natin, simplihan natin ang buhay. Gusto mo bang mabigo o gusto mong maranasan ang pangako? Gusto mong maranasan ang pangako, huwag kang titigil, huwag kang susuko.
Ngayon, kung gusto mong ikaw ay, di ba? Kung gusto mong ikaw ay, mabigo, sumuko ka. Kaya ang pinakamaganda doon, huwag po tayong susuko. Sabi mo sa katabi mo, kasusuko. Makipag-agree ka lang kay God. Agree with God. No? Pangalawa, letter M, move with God. Kung ikaw nakipag-agree kay God, ngayong move with God, kumilos ka with God. Marami kasi tayo pagkakataon na kumikilos tayo without God. Tapos pag may problema, saka natin maiisip, Lord, tulungan mo ako, samahan mo ako. Hindi. Move with God. Whatever you do it for His glory. No? Lagi isipin natin, kung gagawin ko ito, maluluwalhati ko ba ang Diyos? Kasi gumagalaw ako, kasama ko ang Diyos. Kaya sabi sa kanta, diba? Kasama natin ang Diyos. Di ba? Anong kasunod doon? Di ako matatakot. Di ako mangangamba. Dahil kasama natin ang Diyos. No? Dumaan man ako, di ako malulunod. Tama. Apoy tapos malulunod, di ba? Bagsak kayo sa exam. Okay? Diba? Dumaan man ako sa ilog, di ako mapapaso. Tama. So, kaya nga move with God. Wag mong iwanan si Lord. Lagi mo isama si Lord. Okay? Lagi mo isama si Lord. Move with God. Don't allow what is behind you to hinder what is before you. Come on. Kalimutan na. Sabi nga sa Abit, kalimutan na ang nakaraan. No? Kalimutan mo na ang nakaraan kasi may panibagong binibigay ang Lord sa kasalukuyan. Hindi mo na mababalik ang nakaraan, pero pwede mong iwan, pwede mong makalimutan ang nakaraan sa pamamagitan ng pagsulong kasama ang Diyos. So don't allow what is behind you to hinder what is before you. Ang kunin lang natin sa nakaraan, yung mga aral. Halimbawa, sinare ni Brother Julie kanina, no? No? Ang ganda, no? Sabi niya, noon na sinabi niya sa kasama niya, hindi, nagpe-pray naman tayo eh. Anong nahuli sila? Na-realize sila, yes, may power yung prayer. Kaya lang, lumabag tayo eh. So dapat, nandun pa rin tayo sa tama. Para hindi tayo nagkakaroon ng tama. Di ba? So, sabi sa katabi mo, tama lang. Huwag magkatama. Tama lang, no? So, when we bring ourselves into an alignment of what God is doing, we are able to trust the sword. Ayaw. Mali. So, when we bring ourselves into alignment of what God is doing, we are able to trust the sword in that situation and set things happen. No? Kaya nga, hindi na tayo mag-devotion, hindi na tayo magbabasa ng banal na kasulatan, hindi na tayo makikinig. Dapat, iyon ay binibitbit natin. Dala-dala natin. Yung word ng Lord, yung correction, yung direction, yung wisdom, lahat na yan, blessing. Hindi lang po ang blessing ay yung promises ng Lord na mababasa natin. Maging yung warning, maging yung mga direction ng Lord, o maging pagkukorek ng Lord, yung po ay blessing. Yung lahat na yun ay isa ikabubuti natin lahat. No, minsan, nare-realize natin isang bagay kapag na-encounter natin yung consequence. Pero hindi lahat kasi ang consequence immediate eh. Kaya iba parang, wala naman nangyari sa akin eh. Tuloy-tuloy ko lang to. Hindi. No? Isasabi natin, huwag natin paglaruan yung kasalanan kasi yung consequence, definitely darating yan. And sometimes, or many times, yung consequence mo natin sa panahon hindi mo in-expect. Kaya napapaluhod ka, kaya talagang grabe yung nararamdaman natin. Kaya nga sabi doon, when we bring ourselves into alignment of what God is doing, yung ginagawa ng Lord gawin natin, yung kanyang pinapakita halimbawa, yun ang sundin natin. So, and we are able to trust the sword in the situation and set things happen. Sabi nga in Hebrews chapter 4, verses 12 to 13, the sword of God, yung word niya, yung ating sandata. Kaya kung bibitiw tayo sa word niya, wala tayong matibay na sandatang bit-bit sa panibagong taong ating haharapin. Sino ba nakakalam dito ng ano dadatnan natin sa 2025? Wala. Kaya kumapit tayo sa Diyos na alam niya ang future. No? Alam niya ang future.
So, kaya po, meron sabi nila, brainwash lang aabutin mo sa pakikinig ng mga tulos simbahan. Actually, tama po sila. Madalas ito nahugasan ng maraming kaisipan. Kaya nga maraming ayaw magsimba kasi ayaw makorek. No? Merong ayaw bitawan, ayaw iwan. Naku, pag nagsimba ako, papatanggal sa akin yung bisyo ko. Ayan. Baka nagsimba ako paghiwalayin kami ng girlfriend ko, hindi naman tayo ganun kalupit, no? No? So, kaya ayaw ko magsimba kasi parang yung pastor doon, lagi na lang ako pinapatamaan. Wow, close na close tayo. Alam na alam ko yung issue mo sa buhay, no? Hindi po ako, si Lord po yun. Pag tinatamaan kayo, Lord, salamat kasi personally, ini-encounter ka na, Lord. No? Sa dami-dami niyo ba yan? Kay ikaw lang ba mag-isa ang ginawa ng mensahe? Eh di wow, di ba? Hindi. Ibig sabihin, si Lord alam mismo need mo tonight. Alam niya yung pwedeng i-reflect mo tonight. Alam niya yung pwedeng i-correct sa'yo tonight. Or i-confirm sa'yo, anak, tama yung ginagawa mo, tuloy mo lang. Hindi naman lahat connection. Iba minsan parang topic ni Lord, anak, good job. Tuloy mo lang yan, good job. So, depende po yun sa sitwasyon natin. Depende sa pangailangan. Kaya sabi doon, tama lang, nakaka-brainwash, no? Tama sila, madalas dito nahugasan ng maduming kaisipan. Yan. Oh. So, ito minsan nagamit ko na, pero sa mga hindi pa nakanig. Ito yung sitwasyon, nakatulog si Pedro ng gabing sila'y nananalangin. Sa kalaunan ay tinatuwa si Jesus. No? Ito yung panahon na sabi ni Jesus, samahan niyo akong tatlo yun, si Peter, James, and John. Anong nangyari? Natulog sila. Anong nangyari? Tinatuwa si Jesus. Dahil nakatulog. Okay. Nakatulog si Eutico sa bintana habang naggagawain, saka nahulog mula sa ikatlong palapag. Habang nagkakaroon ng gawain, pangangaral, natutulog si Eutico. Dahil sa kanya patutulog, nalaglag siya. Tumama ulo, patay. Nakatulog si Samson sa tuhod ni Delilah, saka pinutol ang buhok na nagbibigay sa kanyang lakas, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Kaya kung ikaw ay laging inaantok at tulog, o di kaya ay tinutulugan ang napakalagang gawain, alam mo this, ingat, baka malaglag, baka mabaldog, baka mahulog, baka tumama ulo, hindi na magising. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, ano ibig sabihin? Gising! No? Sa magpasok pa na ng bagong taon, gising na tayo. Kasi, napakaganda ng gagawin ng Lord, no? Amen, di ba? Gising na agad tayo kasi ang dami pang pwedeng ilagay ng Lord sa buhay natin. Kaya sabi nga ni Kuya Lep Sumera, hindi lang yung karakter mo sa games ang dapat leveling up mo. I-level up mo din yung karakter mo mismo. Ang daming ang galing sa game. Nakaka-leveling up. No? Pero yung karakter, siklat. No? Dapat, yung karakter din natin, nagle-leveling up. Hindi yung ang taas ng score mo, pero yung buhay mo, siklat. So, kaya dapat, hindi na iiwan yung karakter natin. Letter E. So, ano yung una? Agree with God. Pangalawa, move with God. Agree, makipag-agree ka kay Lord. Lord, sa taong ito, nakiki-agree ako sa iyo. It's another year for me, opportunity, privilege, nakipag-agree ako sa pangako mo sa akin na aking hawak. Pangalawa, move with God. Lord, sa taong ito, hindi na po ako magpo-focus sa New Year's resolution na lagi naman nagiging New Year's revolution. Alam niyo yung New Year's revolution? Sa mga may sasakyan, nasa parke, pinire-revolution mo, brum, 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 sa motor, di ba? Sa kotse, ganun din, sasakyan. Pero hindi umaandar. Usok lang, umaandar lang yung makina. Maraming New Year's resolution, parang ganun. Revolution lang. Dapat, hindi lang New Year's resolution. Sa taong ito, dapat New Year's revelation ang matanggap natin. Amen? So, ano ba yung revelation ng Lord sa iyo sa taong ito? Ayan, yun o. Lord, gusto ko po ng revelation. Yung iba sa inyo, pagpasok pa ng bagong taon, ang dami ng revelation. Actually, yung word nyo is part ng revelation. Na ito yung gustong gawin ng Lord sa iyo. Okay?
Sige nga po, isigaw nyo nga po in count to 3 yung word nyo. 1, 2, 3. Yung iba, hindi niya alam. Hindi revelation yun. No, dapat alam nyo yung word nyo. Kasi, inyo yan eh. Ano nga matanong sa ano nga yung word ko? Hindi niya alam yun. Ikaw yun eh. May ikaw nakapulit dyan eh. Okay, sige, isa pa. Bigyan natin ang chance. 1, 2, 3. Yun, no? So, ayan, napakaganda ng word ng Lord na binibigay sa atin. Kaya, letter E, engage with God. Engage with God. Ano yung una? Agree with God? Move with God. Pangatlo, engage with God. No? Pag sinabi engage, lalo tayo magkaroon ng intimacy with God. No? Sabi nga, a life apart from Christ is a life of disorder. Ang buhay na wala sa Lord, ito ay what? Life of disorder. Kaya marami po tayong palpak na nagiging desisyon, marami po tayong mga negatibo na experience kasi marami pagkakataon, inuuna po natin yung isip natin. Parang tumidepende tayo sa kaya natin, pero pag nagkamali tayo, saka natin na-realize, ay, nagkamali na naman ako. Sayang naman ang lumipas na panahon, sayang na naman ang panahon na yan. Okay? So, engage with God. In Ezekiel chapter 36, verse 26, kami po dyan, wala talaga. So, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of a stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to talk in my statutes, and be careful to obey my rules. Bibigyan tayo ng panibagong puso. Kaya nga dapat every year, yung puso natin lalong gumagaling. Nagmamature yung puso natin. Yung puso natin lalong nagiging ayos. Hindi yung habang tumatagal yung panahon, lalong nagiging wala. Wasak, sira, magulo. Hindi, dapat every year, kasi ang Lord may ginagawa every year. At may binibigay na mga promises niya at direction para sa atin. So, paano ba natin magagawa ito? Una, sabi nga, do not delay obedience. Huwag mo nang i-delay ang pagsunod. Kung susunod ka lang din, sumunod ka na. Sabi nga, yung delayed obedience is still disobedience. Yung late na pagsunod, parang kanila rin sumunod. Parang ganito, yung nanay mo, inutusan ka, o susunod ka rin pala, pinatagal mo pa. Nainis na. Tumaas na blood pressure ng nanay mo, saka ka sumunod. Hindi na niya feel. Kasi ininis mo na eh. Hindi na naging voluntaryo. So dapat, sabi doon, do not delay obedience. Huwag mo i-delay ang pagsunod mo. Susunod ka lang din ngayon, sumunod ka na. Okay? Kasi, para din naman sa atin to, kapag sumunod tayo sa Lord, sabi nyo na Sunday, yung blessing, i-overtake ka. Yung mga faithful na sumusunod sa Panginoon, sabi nga sa James chapter 4 verse 17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is what? Ulitin ko po paano nyo na-get? So whoever knows the right, kung sino man nakakalam ng tama na dapat gawin at hindi ginawa, para sa Diyos ito ay kasalanan. As simple as that. In Psalms 119 verse 60, I will hurry without delay to obey your commands. Dapat doon tayo. Nagmamadali ako susunod sa Lord. Kasi yung buhay ko, si Lord ko sinilalagak. I will hurry without delay to obey your commands. Kasi, sabi nga natin, si Lord nakakalam ng future. Tama. Kung si Lord nakakalam ng future, dapat magtiwala tayo. Kung may pinapagawaan sa Lord, do it. Just do it. No? Sa basketball, kapag sinabi ng coach, sunod ka agad ang player. Sa volleyball, ganun din. Dapat kay God, ganun din. Pag sinabi niya, kasi alam naman niya kung ano yung pinapagawa niya sa iyo. At alam niya yung pwedeng mangyari sa iyo. Okay? Hindi ganito. Lord ka ng Lord, di mo naman sa sinusunod. Yun lang.
No? Lord ka ng Lord, hindi mo naman siya sinusunod. Kasi yung Lord dapat sinusunod. Di ba? Kasi Panginoon yan eh. Master yan eh. Dapat sinusunod. Okay? Obedience brings blessings eh. Obedience brings blessing. If you are willing and obedient, you shall what? Eat the good of the land. But if you refuse and rebel, ano yan? You shall be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Ulitin po natin, no? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sumusunod, handang sumunod, willing at handang sumunod, yung blessing, matatanggap mo yan. You shall eat the good of the land. Kung naman yung blessing sa kingdom, tatanggap mo yan. But if you refuse and rebel, anong yan doon? Devoured by the sword. No? For the mouth of the Lord has spoken. Ang nagsabi nito ay mismong si Lord. Sabi doon. So this is a year, take note of this. This is a year to show you are true Christian and what a true Christian means. Amen? Ito yung panahon ito yung taon na mas naroon natin ipakita ang tayo totoong Kristiyano. At ano ba ang kahulugan ng tunay na Kristiyano? Amen? So, a year to show you are true Christian and what a true Christian means. Ibig sabihin, taong ito, mas pakita talaga natin, i-prove natin kay Lord na totoo yung ating pagsunod sa Kanya. No? May mga, huwag natin i-take as lightly lang yung mga warning ng Lord. No? Huwag natin i-take as lightly. Na lightly lang yung inaano ng Lord sa atin, pinapagawa ng Lord sa atin, or pinaparealize ng Lord sa atin. So, and then letter N, lastly, mga kapatid, ano yung una? Then, wala pa. So, ngayon pa lang. Okay? Never doubt God. Huwag tayong mag-doubt kay God. No? So, yung salita niya, huwag tayong mag-anilangan. For example, in Matthew chapter 8, verses 25-26, dito yung story na kung saan pumalaot yung mga disciple, kaya nakaranas sila ng matinding unos sa gitna ng paglalakbay. No? Sabi dito, dahil sa labis sa takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad, Panginoon, tulungan niyo kami. Lulubog tayo, sabi nila. Ito, parang tayo to, no? Tuwing lulubog lang at tuwing may nangyayari ito, matawag kay Lord, no? Ngunit sinabi sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. No? So mga natin dito, ang ganda ng word ng Lord, no? Ang liit ng kayong mga maliit ng pananampalataya. Ang tagal niyo nang nag-cheers, ang tagal niyo sabi Kristiyano, ngayon malit pang pananampalataya mo. So ito yung pinapaalala niya dito na dapat tayo po ay mas nagiging matatag na at matibay yung ating pananampalataya. So, una, focus on the greatness of our God, not on the bigness of your problems. Maraming pagkakataon kasi, nakapokus tayo sa laki ng problema natin. Kaya, nangyayari, nakakabitiw tayo doon sa pagtingin sa Diyos, no? So, look at your obstacles as a divine setup designed by God to bring you to your own place of significance and destiny. Okay, tatanungin ko po kayo. Sino po dito? Ginamit ng Lord yung bigat ng sitwasyon mo kung bakit ka narito ngayon. So, kung meron man darating na mabigat na problema, alam mo na. Alam mo na. Baka lalo kang dinidikit ng Lord sa Kanya. Amen? Kaya kung may mga mabigat na pagsubok, huwag ka agad conclusion na, Lord, pinaparusahan niyo ako. Pwede namang hindi parusa. Di ba pwedeng pinapaalalahanan ka lang? Di ba pwedeng tinatapi ka lang? No? Pag napingat ng nanay mo, tenga mo, hindi ako naman lang nanay ko, pinigot yung tenga ko. Wow. Di ba pwedeng may kinokorek lang? No? Pag pinigot ba, hindi na mahal? Hindi na ako mamanahan ng nanay ko kasi tinigot yung tenga ko. Ganon kagad? Ang layo kagad ng konklusyon. Hindi ba pwedeng
Meron lang kasi ang Lord na gustong gawin o ma-realize mo. After mo ma-realize yun, boom! Eto na, ang matinding pagbabago sa buhay mo. Amen? So, focus on the greatness of our God, not on the bigness of your problems. No? Ito na lalo ko na-appreciate at lalo kong naintindihan nung nakaranas ako ng mabibigat na pagsubok sa paglilingkod sa Panginoon. No? Like you, tao din naman ako, hindi naman ako AI. No? Na grabe, nung dumating matindi pagsubok, iyak din ako. Pumatak din luha ko, hindi lang pumatak, lumuhod talaga ako, sobrang bigat ng pagsubok. Yung tipong pukulan ka ng mga bagay na sa alam mo sarili mo kung sino ka eh. No? Na para nakakatakot na, alam mo, social media, pag pinukulan ka ng chismis, tapos ang bilis sa social media, hindi naman lahat na yun, alam mo kung sino yung mga napuntahan. Pupuntahan ba lahat para magpaliwanag? Eh yung baklaran nga, saka yung divisoria eh. Napapagod sa pag-ano, sa ginawa nila, nare-record na lang. O, punta kayo dito, 280 lang, mura po dito, may, di ba? Nire-record na kasi nakakapagod. No, alangan naman pumunta ako ng i-record ko yun, tapos meron ako ng sasakyan ng barangay, saka may trompa, habang umaandar yung barangay, mga kapatid, yung pong sinasabi po sa akin, hindi po, ito po'y pawang kasinungaling. Gaganong ka pa? No. Pero sabi ng Lord, huwag kang mag-focus doon. Just do your job. No? Gawin mo yung trabaho mo, ako bahala maglinis ng pangalan mo. Amen? Hindi mo trabaho yan, trabaho yan. No? Ginawa mo yung trabaho mo, napintasan ka pa, hindi ka pa nagustuhan ng iba, huwag mo nang pansinin yun. Basta ako, natutuwa ako sa ginagawa mo. Papalitan ko yung mga bagay na wala sa'yo. And that's why you're here. Amen. No? Na, wow, nasabi kong, you're a, sabi nga ni Michael V, wow. Di ba? So, you're a wow. Oh? So, pangalawa, respond right to the storms of life. Iyon ang dapat. Tumugon tayo ng tama sa bawat storms of life. Imbis na ikaw ay mataranta or magpanik, samantalang pumapatak yung tubig sa bubong, pababa, humanap ka ng pangsahod. Tapos. Hindi yung, wala. Napuno na ng tubig yung, nabasa na yung kama mo, pero kung kumuha ka ng timba, kumuha ka ng palanggana, tapos. So sabi doon, respond right to the storms of life. In Matthew chapter 8, in verse 20, sabi yan, habang sila naglalayag sa lawa, si Jesus natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na alon at halos matabunan ang mga alon ng bangka. At in verse 25 and 26, dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad, Panginoon, tulungan niyo kami. Lulubog tayo sa kanila. Again, in verse 26, ngunit sinabi sa kanila, bakit ka natatakot? Napakaliit na niyong panampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at mabuti ang panahon. No? Sabi doon, tumugon tayo ng tama. Use your faith. Use our faith. Kung may mga circumstances ang problem, binigyan tayo ng Lord ng pananampalataya. No? Hindi yung, mali yung atin sa parang ito, no? Sabi niya, okay. Ay. Yan. Sabi niya, Ma, itapon niyo na nga itong remote na ito, wala naman silbi, ayaw gumana. Sabi ni nanay, wala ka naman silbi, pero tinapon ba kita? So stop making reklamo. Yeah. Simple lang, pero ang sarap ng dating, di ba? Ma, pakitapon mo nga itong remote. Walang namang silbi, ayaw gumana. Ang ganda ng sagot ng nanay. Bakit? Ikaw rin walang silbi, pero tinapon ba kita? Tinamig katabi mo. Kailangan ba itapon yan? Hindi. No? Kasi hindi naman sa tinapon ng Lord eh. Hinayaan dyan, ibig sabihin, may gagawin pa ang Lord sa kanya. Amen! Amen! Kasi yung katabi mo, ilang beses na tangkayang umalis sa presensya ng Lord eh. Pero binalik ng Lord, ibig sabihin, may gagawin ng Lord sa kanya. Kaya wag mo itapon yan. Ipanalangin mo yan. Amen. So kung umasa ka ng new thing, si Lord muna ang pokosan ng pansin. At sarili muna ang ayusin. Di ba?
kung umasa ka ng new thing, si Lord muna ang pokosan ng pansin at sarili muna ang ayusin. No? So, sa taong ito, mga kapatid, to end this, no? Maraming challenges. Pero sabi nga, say Amen. Agree with God, move with God, engage with God, and never doubt God. So everybody say Amen. Ang yes ay sa Lord, sa atin ang Amen. No? So, sige, bago po tayo tapos, sabi nga again sa 2 Corinthians chapter, let the shout that was produced in the wilderness be the sound that rends the heavens. Where there has been devastation, God is bringing redemption. It's time to rise. It's time to rise from the ashes. Dust yourself up and straighten your crown. There is work to be done. Again, the promise of God are yes and amen in Christ Jesus. It's up to us at sa atin po ang pag-amen. Again, say amen. Tayo po lahat ito mayo. Yeah, 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 yeah. Lift your voice, say yeah, 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 yeah. Say, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Oh, we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. One more time, you say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed when I crush. I'm blessed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, the joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading all of my pain, and I'm laying it down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. All the time say, I'm pressed but not crushed. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Hey, 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 hey. I'm trading my sorrow, I'm trading my sin, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I want everybody on the right side, let's sing. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Everybody on the left side, come on, we sing. We sing. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. All together now we sing. We sing. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. And with sounds of joy, everybody sing. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Itaas natin ang mga kamay natin, sabay-sabay tayong pumalakpak at kumanta. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Now for the last time we sing. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord. Amen. Say amen. Amen. We sing la 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 la. La 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 la. La 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 la. All the obedient sons and daughters of God to say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We sing, Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. 1, 2, 3, let's say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord. Amen.
Hawakan mo yung katabi mo. And let's receive the blessing of the Lord and share the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace in Jesus' name.